Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, may mga nagtatanong pala sa akin, paano daw ba gumawa ng legit na 20,000 mAh power bank. So ito, nabili natin sa Shopee mga ka-DIY, nagkakahalaga siya ng 350 to 400. Ito ay DIY power bank case. Ang maganda dito mga ka-DIY kasi meron na rin ako dati na ginawa niyan ito. Kaso, kailangan yung i-spot weld yung mga battery nito, 8 pieces sa loob mga ka-DIY. So, ito yung bagong version ng power bank na to mga ka-DIY. Kita nyo, mas malaki siya, tsaka mas malapad. Kasi, ang kagandahan dito, meron na siyang ilaw na kasama, at tsaka yung battery, hindi nyo na kailangan i-spot weld mga ka-DIY. Kasi, meron na siyang slot para pagkabitan ng ating mga battery mga ka-DIY. So bubuksan nyo lang, slide, then pati itong harap pwede nyo ring tanggalin muna, and then may screw at saka screwdriver na siyang kasama. Kasya ang 8 pieces na 18650 battery mga ka-DIY. So 4 dyan, 4 dito, isasalpak mo na lang. So kung meron kang mga 18650 battery na available, halimbawa nag-harvest ka or kuha ka sa mga lumang laptop battery mga ka-DIY, pwede mo nang gamitin at gawing power bank yung mga battery na yon. May mga video tayo paano gawin yon, paano mag-test ng mga 18650 battery, yung mga dati nating ginawang video mga ka-DIY. Pero kung halimbawa wala ka namang battery at gusto mo lang talaga ay mag-DIY power bank at gusto mo legit capacity, gusto mo replaceable yung battery, para sa'yo din ang video na to. Kasi pwede ka namang bumili ng 18650 battery kagaya nito mga ka-DIY. Ito, ang capacity nito ay 2,700. So kapag tinotal natin yun sa 8 pieces, ito pala siya no, sa Shopee mga ka-DIY. So ayan, capable pala to ng 22.5 watts. So pwede natin tong i-charge sa solar. Ayan o, 22.5. Pwede natin gamitin yung ating 30 watts na solar panel para i-charge siya. Tapos may ilaw ka na, may power bank. Para ka na rin may mini portable power station, di ba mga ka-DIY? Mamaya ipapakita ko paano i-charge via solar. So ayan yung mga output niya. So maximum nga natin na output ay 22.5 watts. Meron din siyang power delivery. So pwede nating gamitin to sa 12 volt devices kagaya ng mga router at mga ilaw mga ka-DIY. Kuha lang kayo ng power delivery decoy. So ayun nga, paano kung meron tayong 8 pirasong 2,700 na battery? So 8 times 2,700 mAh. So meron na tayong 21,600 mAh power bank. So ang dali niya lang gamitin mga ka-DIY. So isalpak nyo lang yung negative at positive. Siyempre yung may spring dyan ang negative. So, salpak lang. Yun yung kagandahan sa kanya, no? Hindi nyo na kailangang spot weld mga ka-DIY. Shoot lang ng shoot. So, ayan. Ito pala available din sa Shopee namin. Meron pala kami bagong variation. Ito yung kulay blue. Ito ay 2,000 mAh naman mga ka-DIY. Kasi yung dati natin, base sa actual 1,800. Ito naman 2,000 mAh mga ka-DIY. So, available din yan sa Shopee at Lazada. So, ayan. Shoot nyo lang yan mga ka-DIY. So, pero the best talaga to kung meron ka ng existing na 18650 battery. Yung mga na-harvest mo nga sa laptop. May mga nabibili kasing mga second hand. So, mura lang yun mga ka-DIY. Nasa 30 to 50 pesos each. So, depende sa capacity. Pwede nyo yung gamitin nyo para dito sa power bank na to. So, i-slide nyo lang yan. At saka ito, i-slide lang din natin. So, meron ka ng power bank at syempre tatakpan natin siya. And then gamit yung screw, ikakabit nyo na yung mga tornilyo niya. So, try nga muna natin i-power on. Ito yung kanyang power button sa likod. So, ayun, 34%. Tapos para gumana yung ilaw, long press, ayun. So, meron ka na ring dim light dito. So, di ba meron na rin siyang additional feature na ilaw. And then, ang output natin ay meron tayo ditong Type-C in, tsaka micro USB input. Ang output ay dito dalawa na Type-A mga ka-DIY. So, try natin. I-screw naman natin siya. So, may kasama na siyang screwdriver at tsaka maliliit na tornilyo mga ka-DIY. So, napaka-cute.
Medyo mahirap lang gamitin yung screwdriver niya, no, kasi ang liit ng hawakan. Pero kung wala kang screwdriver na maliit, at least meron na siyang kasama mga ka-DIY, 'di ba? Hindi ka na mahirapan mag-screw or bumili ng screwdriver. So, ayan. Yan. O, ito, naka-screw na siya. Yung kabila naman may screw na, so extra lang yung dalawang screw na yan. So, ayan na. Meron ka ng DIY power bank mga ka-DIY. Legit. Ngayon, para i-charge siya sa solar panel, kuha lang ulit kayo ng power delivery board. Kagaya nito. Ayan, ang liit lang nito pero capable to ng 65 watts. Pero dahil nga 22.5 watts lang to, gamitin natin yung ating 30 watts na solar panel. So ipakita ko sa inyo mga ka-DIY paano siya i-charge. Simpleng-simple lang. Siya nga pala, comment lang kayo kasi syempre ipapamigay natin tong power bank na to mga ka-DIY para sa inyo. Lalo, panahon na naman ng brownout din kasi sa sobrang init, kinakapos yung ating mga utility provider. So nadadalas yung brownout sa ibang lugar. So at least ito mapapakinabangan nyo. Pwede nyo isaksak ang inyong, ito pakita ko, meron ako ditong power delivery decoy 12 volts router. So ayan gumagana yung ating router mga ka-DIY gamit ang ating power delivery output. Kasi may output yan na 22.5 watts. Kaya niyang paganahin yung router. 12 volts. Diba? Kasi ilalabas niya ito mga ka-DIY. Yung ating Type-C power delivery na 12 volts. Ayan So pwede rin to sa DC fan mga ka-DIY. Pwede mo rin gamitin sa DC fan kung wala kayong kuryente. Diba? Mapapakinabangan nyo na. So pakita ko rin sa inyo. So, ito yung aking DC fan mga ka-DIY. So, napapagana siya ng ating DIY power bank gamit yung power delivery cord natin. Ayan. So, nakakabit. Meron ka ng electric fan na pwedeng gamitin pang emergency talaga mga ka-DIY. Lalo kapag sobrang init, walang kuryente, pwede na to mga ka-DIY. Ngayon, i-charge naman natin to via solar mga ka-DIY. So, para i-charge sa solar ang ating power station na power bank mga ka-DIY, ayan, sabi ko nga, kakailanganin nyo itong power delivery board, ayan, and then yung ating 30 watts na solar panel. So, ikakabit lang natin yung 30 watts solar panel dito sa ating power delivery board, and then Type-C cable na yan papunta sa ating power bank. So, ngayon, nakaka-harvest tayo ng 15 watts mga ka-DIY. Kasi medyo pahapon na rin So, ayan. So, ganyan lang siya i-charge mga ka-DIY. Ang ating mini power station. Ayan Mini power station na naman tayo. So, ayan po siya mga ka-DIY. Lalagay natin dyan yung ating power bank. So, comment lang kayo baka kayo manalo ng ating power bank mga ka-DIY. Power bank lang kasi may iba akong pagbibigyan nito yung ating winner ng ating basic solar setup. So, kaya power bank lang mga ka-DIY. So, ayun lang. Ay, siya nga pala. I-share ko sa inyo ang ating DIY Pinoy Cap. So, baka wala ka pa mga ka-DIY. 129 pesos lang. So, yun lang. Maraming salamat po mga ka-DIY and thank you for watching.